Eto na nga pala yung part 2 ng mini vlog natin nung nakaraan. Samahan nyo kami ni Kabebe na pumunta dito sa park na malapit sa amin. At ikukwento ko na nga rin sa inyo kung gaano nga ba talaga kaganda yung healthcare nila dito sa Czech Republic. Pero bago nga yun, magpapakilala nga muna ulit ako sa inyo. Hi guys! Ako nga pala si Ina, isang OFW dito sa bansang Czech Republic. Devriden! Pagkatapos nga naming maglakad ni Kabebe, dumiretso nga muna kami dito sa park para mag-chill. Uupo lang muna kami dito, tapos magkukwentuhan. Kung mapapansin nyo nga, medyo hirap pa nga akong umupo dyan. Nagre-recover pa nga rin kasi ako sa operation ko. Para sa akin kasi, mas madali pa nga yung maglakad-lakad ng konti at tumayo. Kesa naman pag uupo ako, medyo mahirap para sa akin. Pero ngayon nga, medyo okay na ako dahil almost 3 months na nga after ng operation ko. Nagpa-check up nga ako sa GP ko nung June 3. Gusto ko na sana kasing pumasok. Pero hindi nga niya ako pinayagan. Ang sabi niya, tapusin ko nga daw muna yung schedule ko sa hematologist. At after nga daw ng hematologist, pumunta daw ulit ako sa kanya para makita niya kung okay na nga yung result at saka lang daw ulit ako pwedeng bumalik sa work. Alam niyo ba mga kabebe, nagpapasalamat pa nga rin kami kasi nangyari lahat ng to na nandito na kami sa Czech Republic. September 19 pa nga kasi nung simula akong mag-sick leave at ngayon nga ay June na. Paano kaya kung nasa Pinas ako, wala na ngang trabaho, ang mahal pa ng magagastos. Bawat galaw mo nga kasi sa Pilipinas, kailangan may pera ka. Simula sa check-up, bayad sa doktor, pambili ng gamot, kapag naoperahan ka pa kagaya ko, pangbayad pa ng ospital. 'Di ba? Hindi ka makakagalaw kung wala kang pera. Kung kukumputin ko nga siguro lahat ng gastos ko at nasa Pilipinas ako, siguro lagpas 1,000,000 na talaga. At kung nasa Taiwan naman ako nung nangyari to, okay din naman ang healthcare sa Taiwan. Yun nga lang, parang wala pa naman akong naririnig na pwede kang mag-sick leave ng ganun katagal. Unlike nga dito sa Czech Republic, naka-sick leave ka na, wala ka pang binabayaran kada check-up mo. Although minsan, sa mga gamot, meron din, pero sobrang konti lang. Tsaka hindi lahat, may mga gamot lang siguro na hindi covered ng insurance. Siguro sa buong 9 months na bumibili ako ng gamot, wala pang 1,000 crowns yung nagagastos ko. At ang pinaka-the best pa nga dito, lahat ng araw na naka-sick leave ka at hindi ka pumapasok, lahat yon bayad. Sa loob ng 1 buwan, bibilangin nila yung mga working days mo dapat. Tapos, yun yung babayaran nila. 'Di ba ang galing? Nakakapahinga ka na kasi nga may sakit ka, binabayaran ka pa. Bakit kaya hindi nila magawa yun sa Pilipinas? Partida ha, may mga specialist doctors pa ako, tulad ng hematologist, radiologist, gynecologist, at angiologist, at lahat yon walang bayad. Grabe no, di mo talaga may iwasang mag-compare. At kahit nga gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, kapag ka naiisip mo yung mga ganong bagay, magdadalawang isip ka talaga. Heist, mapapabuntong hininga ka na lang talaga. At mapapaisip, nasan nga kaya talaga nila dinadala yung mga pera natin sa Pilipinas? Kasi kung tutuusin, mayaman naman talaga yung bansa natin. O siya, yun lang mga kabebe. Pasensya na kung di talaga maiwasang mag-compare. Pauwi na nga pala kami dito sa bahay. Ito lang yung park sa likod namin. And then yan na yung apartment namin. Paano? Sa susunod ulit. Yun lang mga kabebe. Thank you sa panonood. See you ulit sa susunod. Bye-bye!